So, sige, 1, 2, 3, mga tag. Hey guys, welcome. Sige, 1, 2, 3, go. Mamaya po ko. Yan na. 5 minutes later. Hey Hi, guys, guys. welcome to our vlog. So, today, we are gonna answer some questions about our Australian visa. So, number 1 question. When did you start researching for an Australian visa? Paano ba tayo nagsimula? So, nagsimula kami month ng February. January. Sige, January 2023. This Oo, year. This year. Pero una, Canada yun. Pero Parang No, mas kailan na? malaki yung Oo. gagastusin if sa Canada. sa Canada. So, nag-decide kami, may nag-recommend sa amin na Australia na lang para walang Oo. show money. Family din namin yun. Oo, So, nalaman namin na wala palang show money sa Australia. So, nag-research kami ng mabuti sa bansang Australia. Ilang agency ba yung sinearch natin? Or mo? ako talaga yung nag-search kasi busy siya sa work. Ako, At saka, meron akong time mag-search. oo, tsaka binabalance din namin kung sino ba dapat yung main applicant, siya ba or ako. So, Oo. ganun. So, naka 5 agency kami. 5 ba? 4? Parang 4 Oo, Ganyan, ganyan. parang 4. Tapos yung mga unang agency, may mga processing fee sila, tsaka mga mahal yung mga processing fee nila. May processing fee yung una, tapos yung pangalawa, pareho rin, may processing fee. Tapos, nag-search ako na ng search hanggang sa may nakita ako na yung mga legit na agency pala Ang ay dadaming yung followers tsaka Oo. likers sa Facebook page. hindi sila At hindi sila tumatanggap naghihingi ng processing fee. walang processing Oo. fee. Free lang sa kanila yung process, pero Parang kami yung hindi talaga, parang medyo semi-DIY siya. Parang Oo, DIY. nag-guide lang sila kung anong gagawin. So, balik, kami pa rin yung nagbabayad Oo, pupunta sa bank. school or tapos mag-transfer ng money kami talaga, hindi dumadaan sa kanila. sa GTE, mag-guide lang sila sa GTE. May Pero sample lang sila, pero kami talaga yung gumawa ng GTE. na. 90% kami yung gumagawa. So, ano nga yung visa na kinuha natin sa Australia? Kinuha namin yung student visa kasi Or sa plus 500? yun yung pinakamadaling Pasok. way Oo. para makapasok ng Australia. Tsaka mamuhay doon at tsaka Mas madali talaga yung student visa. Tsaka pinapili kami ng yung mga ibang agency na na-talk namin, pinapili kami kung tourist visa ba muna, tapos doon na mag-apply sa Australia ng student visa. So, hindi na namin yung green wrap kasi limited lang yung finances namin. So, nag-risk talaga kami na mag-student visa. Ano pala yung agency natin na napili? Anong name? ang agency namin ay AECC. Global sa Cebu. Global. Cebu yung pinili namin kasi mga bisdak kasi kami, Bisaya. So, Oo. we're from Mindanao. And so, yung pinakamalapit, Saya. yung sa AECC Cebu. Tsaka grabe din ka hands-on ng agent namin. So, shout out to Ma'am Elisa for putting up with us and kanang grabe jud ang iyahang pag-answer sa among mga inquiries. So, Thank you, Ma'am Thank you, Elisa. Ma'am, so Thank much. you. So yung in-offer niya na course sa amin which is related sa profession ko is yung na-decide kasi namin is ako na yung main applicant tsaka siya yung dependent sa visa namin. So she chose Kaplan Business School and then yung course is Masters in Business Administration with specialization in health services management kasi I'm under healthcare industry here in the Philippines. So yun yung pinakamalapit
na parang inline siya sa course ko dito sa Philippines. And hindi na ano yung CO, no? If mag-write ng GTE. So parang go with the flow lang, tapos maganda yung ano talaga niya, hindi talaga makakakita ng butas si case officer if ganon. And yun nga, sa AACC walang processing fee. After namin nag-search ng ganung school, yung course, so inisip namin which state kami sa Australia mag-stay. Siya yung pinapili ko kasi siya naman Ako yung naman main yung applicant. mag-aaral. Siya yung mag-aaral. So, Yung pinili anong namin is, pinili mo? yung pinili ko is Melbourne. Kasi unang sa lahat, maganda yung Melbourne, maraming tao, at siguro maraming ding jobs. And according sa Google, yung Melbourne daw yung pinaka-student friendly na state sa Melbourne Australia. kasi multicultural, so friendly siya sa mga students. Daming ano dun, students, tapos at saka, iba-ibang lalo na sa mga international students. Iba-iba yung mga race. So diverse city talaga siya. So yun yung pinili ko. Nag-IELTS or PTE ka? Yung suggestion ng ng agent namin, level 2 pa kasi yata yung school. So hindi talaga siya necessary na mag-IELTS or PTE that time. Advice siya na either mag-take ako ng English test na pinaprovide ng school kasi masters yung kinuha namin, so kailangan pa rin mag-provide ng English test. So may English test naman yung school, which is yung KITE, yung tawag, and free siya. Kaso yung sinabi ng agent parang matagal yung process. result o tsaka yung process. So matatagalan kami. So nag-recommend yung agent namin na Ibang way na lang ng way English na lang. test. So yung sa Duolingo na lang. Oo, Duolingo English test. So nag-take ako ng Duolingo English test nung June. May bayad ba? Yes, may bayad. May $50 US dollars. So mga around 3,000 plus. 3,000. Pag start ko mag-take ng Duolingo English test, yun na yung start ng journey talaga namin. Review siya guys. Mga Gabi-gabi 2 weeks. mga 2 weeks. 2 weeks Stress. From May. Nung after Napaka-stress namin niya. nakuha yung marriage certificate namin nung May, nag-start na ako mag-review for English test. And then I took the English exam last June 9, 2023. So kinuha ko siya, nag-take ako parang 3 a.m. or 4 a.m. yun kasi madami kasi kaming neighbors dito and medyo noisy siya. And strict yung Duolingo kasi online siya eh. So kaya tinake ko siya 4 a.m. After makuha ko yung result, binigay ko agad sa agent namin. And then proceed na kami na mag-apply sa school. And then mga 1 week after nun, binigyan na kami ng letter of offer ng school. And then after nung letter of offer, nagbayad na kami. Sa BDO. Through BDO, through telegraphic BDO, telegraphic transfer sa school. And then, mga 1 week after din nag-reflect yung payment namin. And after nag-reflect yung payment namin, So, nagpadala na yung school ng COE. nagpadala yung school ng COE. So, ayun. November intake pala yung pinili namin. Certificate of Enrollment. So, importante yung certificate of enrollment para maka-start ka na mag-lodge ng visa. So, Hindi ka meaning, makaka-start mag-lodge ng visa enroll kung ka walang na COE. sa school kung mayroong COE. Meanwhile, Konting information pala guys. Pag masters, yung kinuha mo, medyo mataas-taas talaga yung fee niya compare sa mga vocational courses or diploma courses. Dapat, talaga, prepared and may either prepared kayo or may sponsor. So, after nun, ano pang question? May show money ba Hindi. sa Sa school, Australia? oo, sa school. Hindi school? hindi naman kami bilan ng show money ng school. Parang yung agent na yung nag-fill up ng ibang form eh. So, hindi ko talaga totally
alam kung ano ba siya, naglagay ba siya doon ng mga Siguro figures. depende Oo. sa school. Pero depende talaga sa level ng school yun. Kung university, baka hingian na kayo ng show IELTS money at o saka IELTS. Oo, kasi pag mga matataas na level. mataas din ang tuition. When nag-lodge nung visa, so nag-lodge kami nung visa, So before lodging, gumawa muna tayo ng GTE. mga iba pang mga Oo. requirements. Kasi yung school, nagre-require din sila ng parang GTE or SOP. Hindi lang ako sure kung ano yun, pero parang Statement GTE. of purpose. Oo, Ah, hiningan ganun. kami ng school ng SOP or Statement of Purpose. Oo. And then, para na din siyang GTE. So, ginawa namin yun. Convince talaga namin yung school na pupunta kami sa Australia para mag-aral talaga. Mm. And so, after nun, mga 1 week din yun. Grabe, walang pansinan. Oh. So, ginawa namin. Gumawa din siya ng kanyang statement of purpose kasi siya yung dependent ko. Mas And then, dependent. ako gumawa din. So, mga ano din yun, 7 pages. And then, sa kanya parang 3 pages. After nun, pumasa na yung GTE namin sa school kaya nabigyan kami ng COE. Oo. And after nun, before kami nag-lodge, gumawa ulit kami ng GTE. Bale, ni-revise siya for visa lodging. Kasi iba yung GTE sa school and then iba yung Tsaka sa visa visa, lodging. So, parang may mga change si agent na Nag-edit lang. Nag-edit lang. Kaunti si agent. kasi yung from school na GTE ko, 7 pages yun. Pagdating sa visa lodging, 5 pages na lang siya. And then sa kanya parang 1 or 2 pages. O parang 2 pages na lang. 2 pages lang. So, mas precise na siya and on point na siguro. Parang ganun. So, nag-lodge kami. Final. So, i-answer na namin yung question. August 4. August 4. After all those mga struggles nung June at July, parang may kulang pa. Nag-acquire pa tayo ng health insurance before mag-lodge. And since Oo nga. we're Health married, insurance. ang advice talaga ng agent namin is Oo, kasi couple insurance. man- Pero nung nakita namin sa website, ang mamahal ng insurance, guys. Hindi basta-basta, Oo. parang tuition din nung ano. Mas mahal pa sa tuition. Mas mahal pa sa isang term ng tuition dun sa school. Pag couple. Naisipan namin, nag-ask kami sa agent kung pwede ba single-single na lang muna kasi For the meantime, oo, kasi parang ang mahal hindi na kaya sa oo, budget. pag nag-couple kami, wala na kaming pang pocket money. Ganun. So, sabi ni agent, risky, pero Oo. pwede naman subukan. Mga risk takers kasi kami, so sinubukan namin mag-single-single muna. Kaso, iba-iba yung company or insurance company. So, yung kinuha ko is sa AHM, well, sa kanya si BHS. And then, lately na, laman lang namin na strict pala yata yung CBHS. So, malalaman lang namin pagdating namin dun sa Australia kung ano yung Pag-activate na yung ano yung email ng nag-activate na ako ng CBHS. Kasi health insurance. sabi ng iba, matitrace talaga ng insurance if secondary applicant lang. So, kailangan, nagre-remind sila na kailangan mag-upgrade to couple. So, binibigyan nila yata ng 60 days na clearance para makomply na makapag-upgrade ng to couple. couple. Oh. So, soon. Okay, Sana. so, nag-lodge kami nung Cross August 4. fingers. And then, napakabait talaga ng agent namin kasi nag-request pa siya na mag-video call para makita lang namin kung yung mga details ay correct. And yun na yun talaga yung isasubmit namin. Nag-review So, pa sa mga oo. details, Mm-mm. mga personal information. So, upon submitting and confirming yung mga details namin, clinic na nung agent namin yung sa IMI account. Oo. Tapos, nagbayad kami ata ng total of 1,257 Australian dollars. Yung sa main applicant is parang nag-increase sila nung starting July, so naging 710 710 Australian dollars. 10 ba? Parang ganun. 15. Tapos, yung dependent is parang 500 AUD. So, naging 1,257
57 siya. Plus, may mga credit card charge pa yun. After namin nag-lodge, binigyan na kami ng HAP ID ng agent na ni-request ng Amy. And then, matagal kami nakapag-appointment sa NHS Cebu. Matagal pa yun, mga 3 weeks pati yata, no? 3 weeks? Pero nag-suggest yung agent namin na as soon as possible, Oo. makapag-medical na kami. So, August 4, pumunta kami agad-agad sa Cebu noong August 8 at dumating kami sa Cebu August 9. August 9. Tinry namin mag-walk-in doon sa NHS and super strict talaga nila. Dapat by appointment talaga. Pero buti na lang mabait yung in-charge dun sa labas at binigyan niya kami ng chance na makapamedical. Basta willing to wait lang. So yun nga, kami yung pinaka-last. All day kami naghintay doon. Buti na lang, normal yung medical. Oo. Tapos kinabukasan, August 10, nag-biometrics kami agad. And then, luckily, no August 9, the day August na 9. nag-medical kami, nag-message yung agent namin na nirequestan pala kami. May S56 na binigay sa amin. And luckily, walang proof of financial capacity. Yung content lang ng S56. Oo. Yung S56 namin ay medical at biometrics lang. Oo, So, yun lang yung hinihingi yun na lang. CO. So, luckily, pag-request niya ng S56, nakastart na kami ng medical that day and tomorrow, biometrics. Pero, na-upload yung medical talaga namin is 5 days after. Oo, 5 days. Oo, so pagka next week pa siya nag-upload. So, August 16, na-finalize yung result namin and we're cleared sa medical namin. Thank you, Lord. Okay yung medical namin. And, Pero grabe yung pag-follow up namin sa medical kasi ang hirap nilang tawagan, guys. Ang Hirap busy-busy tawagan. nila. Hindi din sila hindi sila sa email. sumasagot Oo. sa email at saka sa Yung phone. Hindi mo na maintindihan yung Sumagot feeling. sila mga 20 missed calls pa. So ako yung tumawag. So doon namin nalaman na Normal lang yung Normal result lang ng yung medical result. namin. So, antay-antay na lang daw ma-upload. so, So, yun, parang hindi na kami napanatag. hindi na kami napanatag. kinakabahan. So, that day, August 16 yun, na alaman namin na normal, pero di pa siya fully na-upload. Oo. And then, that day, August 16, na-cleared na yung sa dependent na medical. Mm. And then, kinaumagahan, August 17, na-cleared na din yung sa main applicant, which is ako. And then, pagka August 18, so, either Oh, grant or refuse. 12 noon ba yun? 12 noon yun, tumawag yung si agent na, trinay pa niya akong i-prank kasi daw parang may hiningi pa daw yung Amy or yung CO. Pero yun pala, pagpatingin niya, ito yung hiningi sa'yo, ma'am. So, pagtingin, finalize na pala yung nakalagay. And nakalagay na yun, granted. na. So, hello, granted na. Finally, yun guys, that's our journey. And then after na-grant, bumili na agad kami ng tickets. And yung na-state kasi namin sa insurance, Plane tickets. Is October 19 kami dadating kasi pagka next week nun, orientation na ng school. So yun na din yung binook namin na ticket. Maaga kami Nagpabook para bumili ng makalis. ticket para makales. Oo. So from Mindanao pa kami, babiyahe kami pa Cebu, which is ticket din yun. Nag-Cebu pa kami and then mga 7,000 din yun. And then Cebu to Melbourne. Inano namin na airline is yung Scoot kasi pinaka-affordable yung Scoot. And then may layover siya sa Singapore. And soon, pupunta na kami doon October 18. So yun guys, mga 41,000 din yung nagastos sa Scoot lang na flight namin dalawa. And then naghanap-hanap na din kami ng accommodation and sa accommodation marami kaming in-inquiran sa flatmates, sa domain, sa rent, tenant, ano yun? Tenant app.
tsaka yung realestate.com.au, and then sa Facebook Marketplace. So, sa dinami-dami ng in-inquire namin, ang hirap pag malayo pa sa arrival kasi hindi sila tsaka basta-basta nag-ano, kailangan may inspection. Dapat careful ka kasi Ang maraming daming scam. scams. Oo. Kung magde-deposit ka, hindi mo alam kung Oo, totoo kasi ba yung yun. iba naghihingi ng deposit para ma-secure mo lang yung place. Okay lang din naman yun pag ano. So may nakita kami mga magagandang bahay, yung Oo, iba mahal. yung mga apartment. Oo. So Pero naisipan yung namin, yung mga apartment doon, ang hirap mag-apply sa apartment kasi dapat may dapat history ka ng rental or may tsaka proof of dapat fund ka mapakita. face to face ka pumunta doon. Oo, worth So, tayo. Ang hirap. Kaya may nakita kami sa Facebook na marami naman nag-o-offer. Tapos may nakita Tsaka kami mababa isa. yung rent nila. Oo. Hanggang sa may nakita kami sa shared house. So yun na yun. And nag-request kami na mag-virtual inspection na lang muna kasi nandito pa kami sa Philippines. Umayag naman siya. So nag-virtual inspection, nag-video call sila ng husband ko through WhatsApp. And then, ang nangyari, successful, parang nagustuhan naman ni husband. So, kaya nagbigay kami ng parang reservation or deposit. So, para na-secure na namin yung room. So, malalaman lang natin yun guys. Papakita namin sa inyo ang journey namin. Pag nandun na kami. Ano yung address natin? Basta nandun sa Albion. Parang Sa 50 minutes away from CBD. Pero Oo. okay na rin yun guys. Kasi affordable din naman siya. Affordable. Parang pang starting lang. Kasi maghahanap pa kami ng work doon. And all. So, last na lang para matutulog na si Mr. Kasi it's almost 11 p.m. na guys. So, advices to everyone who's aspiring to have an Australian visa. Ladies first. Okay, so advice ko lang is mag-research talaga ng mabuti. Tapos, pag professional ka and may experience ka na, huwag lang mag-settle sa isang visa. Madami kasing option ng visa. May skilled visa, may yung sa sponsored visa, training visa for it. Marami talaga guys. I can't name them all. Tapos, kung mag-SV kayo, dapat research din. Tapos, sumali kayo sa mga FB community groups. Tapos, magtanong-tanong kayo kasi ang dami talaga mag-help sa inyo guys sa mga groups sa Facebook. Mga Filipino Oo. community sa Facebook. And tsaka dapat matyaga, dapat may initiative ka, parang ganun. Huwag paraging spoon feed, ganun. So dapat do your own research and dapat before ka magplano na mag-abroad or mag-study kaya dapat ready na lahat, may funds ka especially kasi masyado ng strict ang Australian government ngayon. Pinaasa na nila yung mga proof of financial capacity. So dapat prepared ka financially. Yan lang yung advice ko. Sa akin naman, yung advice Research ko, napaka-importante yung agency Madami niyo. yung Pag mga walang nag-agency processing kayo, guys. napaka-importante. So, Try recommend AECC namin Global, guys. AECC Global kasi Napakabait. napakabait at alam nila yung ginagawa nila, tsaka marami silang advices at siguradong granted kayo. Yeah, gaya Lalo namin na ni Ma'am Elisa. Oo, sa AECC Cebu. galing niyang agent. So, Next advice. advice ko sa mga mag-student visa ngayong October na ngayon, no? May show money na. So, kung wala pang budget, mag-ipon muna kasi yung show money nasa 1 million plus. 1.3 yata. Oo. So, sa amin na part, Swerte. ang swerte namin kasi after kami nag-grant, may balita na may show money. So, napaka-bless namin kasi mag-ipon-ipon muna. Pero kung may pera naman kayo,
pwede na. Tsaka, Oo. isang advice din, pag professional ka dito sa Philippines, wag mo na mag-resign pag wala pang grant. Oo. Kasi, Para parang sigurado. Oo. Oo. Kasi sayang din naman yung work dito. Sa mga requirements, dapat do it now talaga. Yung motto niyo. Oh, wag na yung para ugaling Pinoy na para mamaya ma-ready na. na lahat. Kasi Hindi na yung ibibigay mamaya talaga na. ni Lord Oo. pag nakikita niya siguro na seryoso ka at parang ginagawa mo talaga lahat para makomply na agad. Oo, wag niyo nang patagalin. So, Kasi every week or every month, Dapat, nag-change oo. yung Australia dapat na productive kayo every week. May mga requirements na tapos na. Huwag niyong patagalin para tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ligaya. Nga eh. Bitaw ay. may maipit. Bitaw ay. Bisaya po to eh. Kapoy ng Tagalog. Pero anyway, yun lang guys. Thank you so much for listening. Naipit din ko sa vlog da. Oy. Yun, Thank you for taan na listening daan, to eh. our vlogs. Bye-bye. And Tulog see na, you sa next vlogs na. Thank you. God bless. Subscribe. Tulog na dyan. Blah.